Sabi nga nila, may mga amoy na kahit pawis ay nakaka-addict. Lalo na kung galing sa taong hindi mo alam kung bakit bigla na lang nagpadibok ng puso mo. At sa tambakan ng mga kahon, sako at ingay ng mga truck, doon ko unang naamoy ang simula ng isang kwentong hindi ko inaasahan. Isang kwentong nagsimula sa pawis pero nauwi sa kilig. Ako nga pala si Teddy, assistant supervisor sa bodega ng isang malaking supermarket sa Maypier. Hindi ko man pinangarap magtrabaho sa paligid ng mga kargador, pero sabi ng tadhana, minsan daw kailangan mong magbuhat ng sako para mabuhat din ang puso mo. Gagi pero totoo. Isang Lunes yun. Amoy bagong deliver na gulay. Maingay ang forklift at pawisan ng lahat. Tapos biglang dumating yung bagong kargador. Matangkad, maputi. May mapanuksong ngiti. Nakaitim na sando. Bitbit ang mga kahon na parang magaan lang. Parang eksena sa teleserye. Slow motion habang pumapasok siya sa bodega. At ako, ayun, natulala. Boss, saan ko po ilalagay ito? Yun ang unang linya ni Vince. Yung bagong kargador. Medyo garalgal yung boses niya, parang pagod pero may lambing. At sa tono ng tanong niya, parang gusto kong sagutin ng ganito sa puso ko. Pero syempre sa isip ko lang yun. Hindi ako ganun kabaliw. Doon sa may kanan, sa tabi ng cold storage. Sabi ko habang tinatakpan ng ngiti ko. Pero hindi ko napigilang mapatingin sa braso niya. Ang laki. At habang abala siya sa pagbubuhat, napansin kong madalas siyang tumitingin sa akin. Una, akala ko may dumi ako sa muka. Pero nung panglima na siyang tumingin, sabi ko sa sarili ko, hindi, iba to. Sa pagsapit ng lunch break habang kumakain ako ng adobo sa Tupperware, bigla siyang umupo sa tabi ko. Boss, pwede po ba ako dito? Sure. Sagot ko. Napilit na kalmado. At ayun, nagkakilala kami ng maayos. Si Vince ay 24 na taong gulang. Taga-Tondo, bagong lipat sa trabaho dahil kailangan daw niyang mag-ipon para sa kapatid niyang papasok sa kolehiyo. Tahimik siya sa umpisa. Pero pag nagsimula ng ngumiti, nakakainis. Kasi para talaga akong matutunaw sa mga ngiti niya. Bakit po kayo laging tahimik, boss? Tanong niya bigla. Hindi ako tahimik. Marunong lang akong makinig. Sagot ko naman. Ngumiti siya, sabay sabi. Di makinig ka kasi gusto kitang kausapin ng madalas. Wika niya. At ayun na nga, sa dami ng binubuhat naming kahon sa bodega, hindi ko akalain na pati puso ko mabubuhat niya ng ganun-ganun lang. May mga taong dumarating ng walang pasabi, simple lang, pawisan, tahimik, walang arte. Pero dala niya yung simula ng isang bagay na matagal mo nang hinahanap. At sa araw na yun, alam kong nagsimula na yung kwento naming dalawa. Ako si Teddy. At ito ang simula ng lihim kong pagtingin sa bagong kargador. May mga titig na parang pawis. Unti-unti, mainit, at ramdam mo kahit hindi mo pa alam kung bakit.
At minsan, isang simpleng sulyap lang sapat na para patibukin ang pusong matagal ng kalmado. Kinabukasan, maaga akong pumasok. Hindi dahil masipag ako, kundi dahil gusto kong masilayan yung bagong dahilan kung bakit nagiging exciting ang bodega. Oo, tama ka. Si Vince. Yung bagong kargador na may ngiti na pwedeng ipanghatak ng kariton ng puso mo. Pagdating ko, ayun siya. Nagbubuhat ng mga sako ng bigas. Pawisan. Basang-basa ang sando. At habang umaagos yung pawis sa dibdib niya, napalunok ako ng di oras. Boss Teddy, maaga ka. Bati niya sabay ngiti. Oo, maaga akong natulog kagabi. At eto, napatigil ako. Tapos, katinginan kami. Medyo kinikilig, pero syempre hindi pwede. Kaya ngumiti lang ako sabay sabing, trabaho na tayo, Vince. Sa pagsapit ng tanghali, mainit, pawisan kaming lahat. Habang abala ako sa paglilista ng delivery, bigla niyang tinanggal yung sando niya at pinunasan yung mukha niya gamit yun. Ayun na. Parang slow motion ulit. Yung tipong kahit electric fan lang ang hangin, parang may background music. Vince, huwag ka nga magubad sa harap ko. Wika ako. Ngumisi lang siya. Sabi pa niya, bakit po? Naiilang ka ba? Hindi naman. Bakit namumula ka? Hindi ko alam kung ano yung mas mainit. Yung paligid o yung mukha ko. Baka gusto mo. Tulungan kita magbuhat. Tanong niya bigla. Hindi mo na kailangan. Wika ko naman. Pero hindi pa ako tapos magsalita. Hinawakan niya yung kamay ko. Mainit, matigas, at parang may kuryenteng dumaloy. Teddy, kaya mo ba to? Sabi niya habang nakatitig. Sa loob-loob ko, hindi ko kaya yung titig mo. Yung sako pa, kaya ko. Kinagabihan, nagkasabay kaming mag-out. Naglakad kami papunta sa terminal, parehong tahimik. Hangin lang yung maingay. Teddy, alam mo, iba ka. Bigla niyang sabi. Napatigil ako. Sabi ko naman, bakit naman? Yung iba, takot kausapin yung mga katulad kong kargador. Ikaw, parang normal lang. Wika niya. At eto ngumiti ako. Sabi ko naman, kasi normal ka naman, Vince. At ang sagot niya, hindi. Kasi pag nakikita kita, parang hindi ako basta kargador lang. At doon ko naramdaman na may kakaiba. Hindi lang sa mga titig niya, kundi sa paraan niyang sabihin na parang ako yung nagpapagaan ng lahat ng binubuhat niya araw-araw. May mga pawis na dumidikit sa balat, pero may mga pawis na dumidikit sa puso. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unting bumibigat ang mga kahon. Pero mas mabigat ang damdaming pinipilit kong itago. Kasi minsan mas mahirap buhatin ang nararamdaman. Lalo na kung para sa bagong kargador. Sabi nila, ang hangin daw ay walang kulay. Walang hugis, walang direksyon. Pero kapag dala nito yung pangalan ng taong gusto mo, maririnig mo kahit gaano pa kahina. At sa dapit hapon ng isang maalikabok na bodega,
Doon ko unang narinig ang pangalan kong binigkas ng hangin sa labi ni Vince. Isang hapon habang nagbubuhat kami ng mga kahon ng canned goods, nagpa siya si boss na magpa-overtime. Siyempre hindi ako umangal. Hindi dahil sa dagdag bayad, kundi dahil makakasama ko ulit si Vince ng mas matagal. Habang abala ang lahat, biglang nag-brown out. Nagulat ang mga kargador. Kanya-kanyang cellphone light ang gamit. Ako naman nasa gilid lang, nag-aayos ng listahan. "Uy, Teddy!" Tawag niya. "Ha? Bakit?" Wika ko naman. "Teka, huwag kang gagalaw. Madulas yung sahig, baka madapa ka." Bago pa ako makasagot, bigla siyang lumapit. Sobrang lapit. Ramdam ko yung init ng hininga niya kahit madilim. At sa pagitan ng katahimikan, naamoy ko yung pinaghahalong amoy ng pawis at pabango niya. Hindi ko alam kung anong mas nakakabaliw, yung init ng paligid o yung titig niyang halos tumagos sa dilim. Teddy, alam mo ba kung anong gusto ko tuwing mag-overtime tayo?" Sabi niya sa mahinang boses. "Ha? Ano?" Wika ko naman. "Yung kasama kita." Sagot niya sa akin. At ito, medyo natawa ako. "Loko ka talaga." Wika ko. Pero bago ako makaiwas, narinig kong bumulong siya. "Hindi ako nabibiro, Teddy." Tapos ayun, katahimikan, hangin lang ang maririnig. Tapos bigla niyang tinanggal yung sando niya. Pinampaypay niya sa mukha ko. "Ang init eh," sabi niya. Ngumisi ako. Sabi ko naman, Vince, baka hindi init yung dahilan. Baka ikaw." Nagkatingin na kami ulit hanggang sa pareho na kaming napatawa. Pero kahit tumatawa kami, may kakaibang kuryente sa pagitan naming dalawa. Yung parang bawat tawa may kasamang "baka mahal na kita" na di mo lang masabi. Pag-uwi namin, sabay ulit kaming naglakad. Tahimik lang, hangin lang ang bumubulong. Pero napansin ko, minsan sinasadyang dumikit yung braso niya sa akin. Minsan napapatitig siya ng matagal. At minsan parang gusto ko na ring bumigay. Vince, teka, ano ba talaga tayo?" Wika ko. Ngumiti siya tapos sabi niya, "Ewan ko. Pero kung ako yung tatanungin mo, gusto kong malaman kung saan pwedeng dalahin to. Yung tayo." At eto, tumingin siya sa langit. Sabay sabi, "Kung hangin lang to, sana huwag agad mawala kasi ngayon lang ako nakakahinga ng ganito." Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Kaya ngumiti na lang ako sabay sabing, "Vince, baka hangin lang talaga yan." Ngumiti rin siya. Tapos sabi naman niya, di sana ako na lang yung hangin para palaging nasa tabi mo." At sa gabing yun, habang dumadampi ang malamig na simoy ng hangin sa mukha ko, ramdam kong hindi lang hangin ang tumatama sa akin, kundi pag-asa. May mga salitang hindi kailangang sabihin ng malakas para marinig. May mga damdaming hindi kailangang hawakan para maramdaman. At minsan, sapat na ang isang hininga, isang titig, isang hangin para maintindihan mong unti-unti ka nang minamahal ng bagong kargador. Sabi nila ang selos daw ay parang kalawang.
Tahimik pero unti-unting kumakain ng matibay na bakal. At minsan hindi mo kailangang aminin na nasasaktan ka. Makikita na lang sa mga mata mo na may gusto kang ipaglaban kahit hindi mo pa masabi kung bakit. Simula nung gabing yun, mas naging malapit kami ni Vince. Magkasabay kaming kumakain, nagkakantsawan habang nagbubuhat, at mas madalas na magkulitan kahit sa gitna ng trabaho. Madalas din niya akong tawagin na Boss Teddy, pero sa tono ng boses niya, parang may halong lambing. Isang araw dumating si Jonah, bagong cashier na medyo maharot. At sobrang palangiti niya kay Vince. "Hi Vince, pwede ka bang tulungan magbuhat?" Nakangiti lang si Vince. Sige kung gusto mo." Wika pa niya. At ayun, maghapon silang magkasama, magkatabi, nagtatawa na nag-aasaran. At ako, ayun, tahimik lang sa gilid. Kunwari abala sa listahan pero sa totoo lang, nagpipigil lang ako sa selos ko. Boss Teddy, okay ka lang?" Tanong ni Vince habang nag-aayos kami ng mga kahon. "Oo naman," sagot ko sabay iwas ng tingin. "Sigurado ka?" Wika pa niya. "Oo, bakit?" Wika ko. Kasi parang hindi ka makatingin sa akin ng buong araw. Busy lang ako," sagot ko naman. Gumisi siya tapos sabi ko niya, "Busy o nagseselos?" At ito, napatigil ako. Bakit naman ako magseselos? At ito, bigla siya lumapit. Yung lapit na tipong halos magdikit yung mga labi namin. "Alam mo, Teddy, cute ka kapag nagseselos." Wika niya. Doon ako tuluyang natulala. Di ko alam kung lalayo ako o lalapit pa. Pero bago ko pa masabi ang kahit ano, tinapik niya yung balikat ko sabay ngisi. "Relax ka lang, boss. Joke lang yun." Wika niya. Pero sa likod ng ngisi niyang yun, may nakita akong kakaiba. Parang nagsiselos din siya. Kinagabihan, nasa kantina kami. Si Jonah muling dumaan. "Good night, Vince. Ingat ka ha." Sabay kindat. Napakunot noo ako, pero hindi ko pinahalata. Pagkaalis niya, napansin kong tahimik si Vince. "Teddy, may gusto ka bang sabihin?" Tanong niya sa akin. "Wala naman." "Sigurado? Bakit ba ang kulit mo?" Kasi parang nagsiselos ka. Hindi mo sinasabi pero halata." At eto, tumingin ako sa kanya. Sabi ko, ikaw, bakit parang gusto mo pang alamin kung nagsiselos ako?" Ngumiti siya sabay sabi, "Kasi gusto kong marinig na ako yung dahilan." Naging tahimik, walang nagsalita. Hangin lang ang saksi sa pagitan naming dalawa. Paglabas namin ng kantina, sinabihan niya ako pauwi. Tahimik ulit. Tapos bigla siya nagsalita ng mahina. "Teddy, kung sakaling umamin ka man, handa naman akong sumagot." At eto, napatingin ako. Sabi ko, anong ibig mong sabihin?" Ngumiti siya, yung tipong half serious, half sincere. Sabi pa niya, "Ibig kong sabihin, baka pareho lang pala tayo." At bago pa ako makasagot, tinapik niya ako sa balikat sabay sabing, "Good night, Boss Teddy." At eto, iniwan niya akong tulala, pawisan, kinakabahan, at may ngiti sa labi.
Minsan ang selos ay hindi senyales ng pag-aari. Isa rin itong pahiwatig ng pagmamahal na pinipigilan. At sa bawat sulyap, bawat tuksuhan, at bawat ngiti, unti-unti kong naiintindihan. Baka nga pareho lang kami ni Vince. Parehong nahuhulog, pero pareho ring natatakot aminin. Sabi nila may mga yakap na hindi mo kailangang humingi. Dumarating sila sa tamang oras. Yung oras na akala mo wala ka ng kakampi, pero biglang may dalawang bisig na magsasabi na hindi ka nag-iisa. Lumipas ang ilang araw, parang may kakaibang hangin sa paligid. Hindi na kami madalas magbiruan ni Vince. Tahimik siya, ako naman. Nagkukunwaring walang nararamdaman. Pero sa loob-loob ko, gusto kong itanong kung ano kami. Gusto kong malaman kung totoo ba yung sinasabi niyang baka pareho lang tayo. Isang hapon, umuulan ng malakas. Nasa loob kami ng bodega. Ako, si Vince, at ilang natitirang trabahador. Pero maya-maya, isa-isa na silang umalis. Hanggang sa kaming dalawa na lang yung naiwan. Tahimik lang kami. Tanging patak ng ulan lang ang maririnig. Nasa likod lang ako, nag-aayos ng inventory, habang si Vince naman ay nagbubuhat ng mga sako sa may pintuan. Teddy, galit ka pa ba? Bigla niyang sabi sa akin. Ha? Hindi ah. Wika ko naman. Bakit parang iniiwasan mo ko? Wika niya. Hindi ako agad nakasagot. Sabi ko, hindi kita iniiwasan, Vince. Bakit pag tumitingin ako umiiwas ka? Wika niya. Lumingon ako. Nakatayo siya ron, pawisan. May bahid ng putik sa braso pero gwapo pa rin. At sa mga mata niya, halata, hindi siya nagbibiro. Teddy, ayaw kong isipin mong nilalaro kita. Sabi niya ulit. At eto, tahimik ako. Tapos sabi pa niya, kung alam mo lang, ilang araw na kitang gustong yakapin. At doon parang huminto ang mundo. Di ko alam kung dahil sa lamig o sa init ng mga salitang iyon, pero bago pa ako makagalaw, lumapit siya dahan-dahan hanggang sa maramdaman ko na lang ang mga bisig niyang nakayakap sa akin. Mainit, matatag, at sabay ng yakap na yon, naramdaman kong parang bumigat yung dibdib ko. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa tuwa. Teddy, kung ito man ay mali, bahala na. Basta ngayon, gusto lang kitang maramdaman. Bulong niya sa akin. Hindi ko na napigilan. Niyakap ko na rin siya pabalik. At sa gitna ng bodega habang bumubuhos ang ulan sa labas. Dalawang taong takot umamin ang sabay na humihinga para sa isa't isa. Pagkatapos nun, walang salitang lumabas. Tahimik lang kami. Pero pareho naming alam, may nagbago. May pader na bumagsak at may pintong nabuksan. Pag-uwi namin, sabay pa rin kami. Pero ngayong gabi, hindi na siya lumalayo. Nasa tabi ko lang. At bago kami maghiwalay ng daan, bigla niyang sinabi, Teddy, salamat sa yakap. Yun na muna yung sagot ko ha. At etong ngumiti ako. Sabi ko, sapat na yun, Vince. May mga yakap na malakas pa sa kahit anong salita. Yakap na nagsasabing naiintindihan kita kahit walang tanungan.
At sa gabing yun, sa ilalim ng ulan at lamig, nahanap ko ang init na matagal ko nang hinahanap sa bisig ng bagong kargador. Sa dilim daw nalalantad ang mga lihim. Doon nagiging totoo ang mga salitang ayaw sabihin sa liwanag. At minsan, isang boses lang ang maririnig mo sa gitna ng katahimikan. Boses na kaya kang pakalmahin o guluhin lalo ang puso mong nagtatago. Mula nung mangyari yung yakap sa bodega, iba na yung takbo ng araw ko. Hindi ko na siya tinatawag na Vince lang. Minsan Vinci, minsan Hoy, Pawisin. At kapag tinatawag niya akong Teddy, may kakaibang tunog na parang palaging may lambing. Pero kahit may kilig, may takot pa rin. Kasi sa ganitong mundo, hindi basta-basta pwedeng aminin yung nararamdaman mo. Lalo na sa mga tulad naming sanay magpasan. Pero hindi sanay magpakatotoo. Isang gabi nagka-brownout sa buong compound. Sakto overtime kami ni Vince. Walang ilaw, tahimik. Tanging ulan sa labas at amoy ng lumang karton ng kasama namin. Teddy, takot ka ba sa dilim? Tanong niya. Hindi. Wika ako naman. Bakit parang nanginginig? Parang nanginginig yung boses mo. Wika niya. Ngumisi ako kahit hindi niya nakikita. Tapos sabi ko, ikaw bakit parang gusto mong takutin ako? Di naman kita tinatakot. Sabi niya. Ano tong ginagawa mo? Hinalapitan mo ako sa dilim. Wika ako naman. At ito tahimik hanggang sa maramdaman ko sa likod na nasa likod ko na siya. Mainit ang hininga niya. Paramdam ko sa bato ko yun. Teddy, alam mo bang kahit sa dilim, alam kong nandito ka lang? Wika niya. Ha? Alam mo kasi, naririnig ko yung hininga mo. Wika pa niya. At doon ako kinilabutan, hindi sa takot, kundi sa lambing. Yung boses niya, baritono, mabagal, pero malambing, tapos bigla niyang hinawakan yung kamay ko. Teddy, minsan gusto ko lang marinig yung pangalan mo habang ganito. Tahimik, madilim, at ako lang yung kasama mo. Wika niya. Di ko alam kung anong meron sa gabing yun. Pero nung marinig ko yun, yung tono ng boses niya, parang gusto kong manatili doon sa dilim kasama niya. Pagbalik ng ilaw, bigla kaming natauhan. Parehong napatingin, parehong napatawa, parehong umiwas. Uy, parang nasobrahan yata yung drama ko. Wika ako. Ngumiti lang siya. Tapos sabi niya, bakit kinilig ka ba? Sagot ko naman, hindi ah. At halatang nagsusinungaling ako. Sabi niya, halata ka boss. Ngumiti siya ulit. At sa ngiting yun, kahit may liwanag na, pakiramdam ko nasa dilim pa rin kami. Dahil yung mga salitang dapat sabihin, nakatago pa rin sa pagitan naming dalawa. Sa dilim, mas malinaw ang katotohanan. Mas totoo ang tibok ng puso. Mas maririnig mo ang mga salitang hindi kailanman nabanggit. At sa gabing yon, sa boses ni Vince, nahanap ko ang tunog ng katahimikan na gusto kong ulit-ulitin kahit wala ng ilaw. May mga sandaling hindi mo inaasahan. Yung simpleng pag-abot ng kamay, biglang nagiging dahilan para sumuko yung puso mong matagal nang nagtatago. At minsan hindi mo kailangang humingi ng tulong
Kasi kusa na siyang dumarating sa anyo ng taong gusto mong yakapin pero bawal. Isang umaga habang nagbubuhat ako ng mga kahon ng bagong delivery, nadulas ako sa sahig na may tumapong mantika. Bumagsak ako sa sahig. Masakit pero hindi ganun kasakit kumpara sa hiya na naramdaman ko. Teddy! Sigaw ni Vince sabay takbo papunta sa akin. Ayos ka lang? At ang sagot ko, oo, konting gasgas lang. Pero nang subukan kong tumayo, napangiwi ako sa sakit. Hindi mo kaya? Sabi niya. Sabi ko naman, kaya ko to, Vince. Hindi mo kailangang magpamacho sa harap ko. Wika pa niya. At bago ko pa matutulan, binuhat niya ako. As in literal. 2 kamay, buhat-buhat niya ako. Parang eksena sa pelikula. Vince, ibaba mo ako. Ang daming tao. Wala akong pakialam. At ayun, habang naglalakad siya sa gitna ng bodega, lahat ng trabahador napapatingin. Pero wala siyang pakialam. Ako lang yung tinitingnan niya. Dinala niya ako sa opisina, pinaupo ako sa mesa, at nilinis yung sugat ko gamit yung betadine. Tahimik siya, seryoso. Halos hindi makatingin. Pero ramdam kong nanginginig yung kamay niya habang hawak yung tuhod ko. Salamat sabi ko. Ngumiti siya ng bahagya. Alam mo Teddy, minsan nakakainis ka. Wika niya. Bakit naman? Wika ko. Kasi kahit gaano kita iwasan, ikaw pa rin yung gusto kong tulungan. Tahimik, hindi ako makatingin hanggang sa naramdaman ko yung daliri niyang dahan-dahang dumadampi sa kamay ko. Teddy, pwede ba? Wika niya. Pwedeng tanong ko, pero bago pa ako makasagot, hinalikan niya ako. Dahan-dahan, mainit, pero magaan. Yung tipong walang halong libog, puro damdamin. Parang lahat ng tanong ko sinagot ng labi niya. At lahat ng takot ko, natunaw sa mga yakap niya. Pagkatapos ng halik na yon, pareho kaming natahimik. Nakatitig lang kami sa isa't isa. Parehong humihinga ng mabilis. Teddy, ayokong itago to, pero ayokong masaktan ka. Sabi niya. Ngumiti ako kahit may luha sa gilid ng mata. Vince, kahit masaktan ako basta ikaw yung dahilan. Siguro, hindi ako susuko. Yumakap siya ulit at sa yakap na yon, hindi na ako lumaban. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil minsan masarap ang sumuko sa tamang tao. Hindi lahat ng tulong ay pisikal. May mga tulong na ginagamot ang sugat ng puso, hindi lang katawan. At sa araw na yon, sa gitna ng bodega at amoy ng pawis, nahanap ko ang halik na hindi lang basta halik, kundi simula ng pag-amin na mahal ko na ang bagong kargador. Sabi nila, bawat pantalan ay may kwento. At bawat paglalayag, may pinagmulan at pupuntahan. Pero sa pier na to, sa gitna ng amoy ng alat at kalawang, dito ko natagpuan ang pag-ibig na hindi kailanman mabubura, kahit ilang alon pa ang dumaan. Pagkatapos ng nangyari sa bodega, mas naging tahimik kami ni Vince. At lumipas yung mga araw, balik trabaho kami. Pero isang hapon habang papalubog ang araw, bigla siya lumapit sa akin. Sabi niya,
Teddy, gusto mo bang maglayag? Ngumiti ako. Sabi ko, saan naman tayo pupunta? At ang sabi niya, saan man tayo dalahin ng alon basta magkasama. Kahit saan man tayo makarating. At eto, sumakay kami sa lumang bangkang ginagamit sa pantalan. Dahan-dahang tinulak niya sa tubig tapos sabay kaming naupo. Tahimik lang habang pinagmamasdan ng dapit hapon. Yung langit kulay kahel. Yung hangin may halong alat at lambing. Alam mo, Vince, nung una kitang makita, akala ko isa ka lang kargador na dumadaan. Pero hindi ko alam, ikaw pala yung dahilan ng habang buhay ko. Ngumiti siya tapos marahang hinawakan yung kamay ko. Teddy, noon puro pasan lang yung kaya kong buhatin. Pero nung dumating ka, natutunan kong may mas mabigat pa pala. Ang puso ko kapag wala ka. At eto, sabay kaming natawa. Yung tawang totoo, yung tawang galing sa pusong matagal ng pagod. Pero ngayon, masaya na ulit. Pagbalik namin sa pier, dinala niya ako sa dulo sa paborito naming pwesto. May dala siyang maliit na kahon. Teddy, di ko kayang magpakasal gaya ng mga mayayaman, pero kung papayag ka, gusto ko ikaw yung maging kargamento kung hindi ko kailanman bibitawan. Sabi niya sa akin. Binuksan niya yung kahon. May laman itong maliit na singsing na gawa sa bakal ng dating kadenang ginagamit namin sa bodega. Beans, walang mas mabigat na kargamento kung ikaw yung kahati. Wika ako na halos hindi ako makapagsalita. Tumulo lang kasi yung mga luha ko eh. At ito, yumakap siya at sa ilalim ng dapit hapon, sa tunog ng alon, sa harap ng pier na saksi sa lahat ng aming pinagdaanan, hinalikan niya ako. Matagal, tahimik, parang sinelyuhan ng dagat ang pangako namin. Sa pier kung saan nagsimula ang lahat, nakita kong hindi lahat ng kargamento ay pasan ng katawan. May mga bigat din na pasan ng puso. Pero kapag pag-ibig na yung bumubuhat, wala nang mabigat, wala nang malayo. Dahil ang bawat akbang, sabay nang binabaybay. At doon ko natutunan na sa gitna ng pawis, alon at pagod, ang tunay na pag-ibig ay hindi lang basta dinadala, kundi pinipiling buhatin araw-araw hanggang sa dulo ng pantalan. Sana'y nagustuhan nyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.